Pag-ibig or bank financing, alin ang mas bagay sa'yo? Maraming nalilito rito, pero ang totoo, depende yan sa financial goal mo. I-breakdown natin ha, para hindi ka magkamali. Let's compare it with Pag-ibig Fund. Sa Pag-ibig, ang biggest advantage ay ang 30 years payment term. Ito ang dahilan kung bakit mababa ang monthly amortization nila. Plus, ang interest rate nila ay very stable at mababa lang. At meron pang subsidy programs ha, para sa mga minimum wage earners na tinatawag na 4PH. Sa bank financing naman, ang focus ay interest rate flexibility. Although 20 years lang ang maximum term, ang mga banks ay may ino-offer na fixing period. Ibig sabihin, pwede nilang i-lock in ang mababang interest rate from 1 to 5 years para hindi ka affected ng market fluctuations. Tandaan, sa Pag-ibig, basta naka 24 months ang contribution mo at pasok ang basic salary sa requirements na kailangan, ma-approve ang loan mo. Pero sa bangko, mas mahigpit ang credit scoring. Sinecheck nila ang credit history, existing loans, at employment history. Para sa mga OFWs, take note, banks usually require a post-sale contract at mas mataas ang net disposable income kumpara sa Pag-ibig. At kung OFW ka, ang maximum years of payment lang ay 15 years to pay. Huwag basta-bastang pumirma ng reservation agreement ha, kung di mo pa alam kung saan ka fit. Safe investment at tamang diskarte ang kailangan mo para sa dream home mo. Ready ka namang malaman kung saan ka qualified? Send me a message here at Rento on Philippines page account and we will give you the best deals. And this is Broker Mel, your trusted real estate licensed broker at tutulungan kita magkaroon ng sariling bahay from reservation hanggang makalipat ka. Kita-kits!